Hey mga brods, isa nga sa mga pinaplano naman ng SMB after nga ng season ngayong All Filipino Cup ay ito nga pong nalaglag na ito pong si Jetroy Rosario. Dito nga ay dadalhin nga daw ito sa San Miguel Beermen mga brods. Gaano ka posible dahil ito ay alam naman natin na naglalaro sa Blackwater Bossing. Ay alam naman natin na Blackwater ay farm team ito mga brods. So ito nga ang SMB with or without Troy Rosario, ang lakas na nila dahil kita nyo rin naman ito pong pinaglalagyan ng SMB. Twice to beat advantage sila versus Terra Firma Jeep dito sa pagpasok natin sa playoffs round sa quarterfinals. So ito kang si Jetroy ay matagal na rin itong gustong lumipat din sa Blackwater Bossing. Hindi nga lang ito makalipat-lipat dahil yun nga ang ganda rin ka daw kasi ng offer ng Blackwater sa kanya. So once na mas nahigitan pa yun ng mga ibang teams na offeran, ito pong si Jetroy Rosario ay syempre dun siya sa mas malaking offer. Dahil may bali-balita rin ito pong si Jetroy ay inire-reach out na rin ito ng Japan B-League teams, di ba? Kung natatandaan nyo, ni-reach out na talaga ito dati ng Japan B-League, pero hindi nga lang niya yun pinatos dahil syempre ay maglalaro siya sa TNT Tropang Giga, pero hindi naman niya alam na bigla pala siyang iti-trade ng TNT. So sayang, pinatos na lang sana or kinagat na lang ni Troy Rosario yung offer sana ng Japan B-League, pero bigla naman pala siyang trade. Kaya dito sa Blackwater Bossing, habang naghihintay na siya ng mga offer sa Japan, ay wala na mga bros, nalusaw na. Kaya ngayon dito na siya nalaglag sa Blackwater Bossing. Pero ito na ang SMB. Syempre gusto rin nila ito pong si Jetroy. Syempre ikaw ba naman mga bros, 6'7" na antangkad talaga ni Troy sa kanyang position as a shooting guard, o pwede mo rin itong gawing power forward na iyong koponan dahil syempre flexible nga ito pong si Jetroy Rosario. Can shoot out, can score rin sa paint mga brods, hindi siya nahihirapan, tapos maganda rin ang ball handling skills. Sa mga all season rin ng Blackwater Bossing ay si Troy talaga ang isa sa mga talagang nag-improve sa Blackwater mga kabrods. So magandang pinapakita ni Jetroy. Kaya nga lang kinapos sila ngayong season. Di ba nga Blackwater at Terra Firma ang pinaka number 1 natin dati. 1-2 itong pang dalawang kupunan na farm team na medyo kulelat ito dati mga brods. Pero yun nga hindi naging consistent ito pong Blackwater Bossing. Buti pang Terra Firma nakapasok sa quarterfinals. So congrats doon. So ito nga pong si Jetroy, alam natin kailangan talaga niya ng tulong dito sa Blackwater. Pero hindi na rin niya ito mahintay dahil alam naman niya ang Blackwater Bossing na kahit sinong mga superstar pa yan ay mahihirapan silang kunin dahil pinagte-trade lang din naman nila yung mga ibang superstars na nanggagaling sa kanila mga kabrods. Yung mga first and second pick mga brods, di ba, napupunta rin sa SMC team. Kaya ito na ngayon, like itong si Jetroy, superstar ng Blackwater, alam kong mapupunta rin naman ito sa mga ibang kupunan, di ba mga brods? So itong SMB ay pinaplano naman nila ngayon ito pong mga players na pwedeng i-trade nila kay Jetroy Rosario. So dito raman sila na mo problema mga kabrods dahil yung value ni Jetroy ay hindi rin ito basta-basta. So medyo malaki-laki rin ito pong trade value ni Troy dahil syempre superstar ba naman ito ng Blackwater Bossing. So mga brods, pinaplano na yan ng SMB. Sa ngayon, focus naman ng SMB ngayong quarterfinals na alam naman nila na medyo pumipitik-pitik din ito pong Terra Firma Jeep. So kailangan din nila maging consistent sa quarterfinals para makausad na rin sa semis. So ikaw mga bro, sa tingin nyo ba Jetroy Rosario, malaking tulong ba ito sa SMB kung sakali mang makakuha na nila ito next season? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Isa rin sa mga pinaplano ngayon ng Barangay Hinebra ay ito nga pong 6'8" na si Kit Datu. Marami nagsasabi na ito pong Hinebra ngayong pagpasok sa quarterfinals natin na alam naman natin twice to beat advantage sila. Makakalaban nila ang Magnolia na Manila Classico. Alam nila na parang dehado ang Hinebra dahil yun nga iba na rin ang Magnolia sa playoffs. Pero syempre ito nga pong si Kit Datu, sinasabi nila na why not hugutin ito ng Barangay Hinebra San Miguel. So why not nga daw hugutin mga brods. Pero ito ay imposible na rin dahil ito pong si Kit Datu ay alam naman natin na maglalaro ito sa Reynosa na Elasta Painters na pasok ngayon sa quarterfinals na makakalaban naman ng TNT Tropang Giga sa best of 3 series. So kailangan niya ni Coach Yeng Giao, pero ang gusto rin gawin ng Hinebra, hindi man nila ito mahugot ngayong season, pwede naman nila itong gawin
next season mga broads. So alam naman natin na medyo matagal-tagal din ang preparasyon ng Governors Cup at Commissioners Cup next season din mga kabroads, yung mga import conferences natin. Dahil syempre, papadaanin pa natin ang Olympic qualifying tournaments and yun, magpapahinga rin ang PBA. Kaya maraming pwedeng mangyari sa mga tradings ng Barangay Ginebra San Miguel. Hindi pa nga natatapos, di ba mga bros? Hindi pa nga off-season. Bigla-biglang humugot ang Ginebra na ito pong si Dave Morel, di ba? Na-injured lang si Malonzo. Bigla-bigla agad silang kumuha ng players. So ganyan, kagaling ang Ginebra pagdating nga sa pag-maintain ng kanilang kupunan. Dahil alam nila, gusto nila na sila pa rin ang malakas sa kahit anong season, kung saan sila ang palagi nagiging top sa season, maski All Filipino, maski import conference mga kabroad. So ito pong si Kit Datong, malaking tulong rin naman ito. Sayang nga lang All Filipino Cup ngayon, walang imports. Kailangan nila ito, lalo na panapat kay Junmar Fajardo if ever man na silang magkatapat sa finals round. Dahil ito pong si Kit Datong 6'7 or 6'8 na malapad din ito. Kaya nga 'di ba, biglang pumasok ang Ross dito sa ating quarterfinals. Dahil isa rin si Kit Datong sa mga talagang nagiging solid big man nila mga kabroads. Kaya pagdating sa paint, hirap na hirap din yung mga local big man natin na kalabanin. Ito pong si Kit Datong, dahil ang ganda ng depensa, maganda rin ang opensa nito. Meron din itong 3-point shooter or 3-point shooting mga bros. Dahil alam natin na kapag hawak ka ni Coach Yeng Yao ay titira ka talaga sa labas. Like 'di ba? Ball Belga, Kenyahan, yung mga talagang big man ni Coach Yeng na nag-i-improve sa 3-point shooting. So ito pong si Kit Datong, nag-improve din talagang shooting din ito sa Rain or Shine Elasto Painters. At isa pa dito, malaki pa. Ay syempre, alam naman natin si Coach Yeng Yao, alam na yung mga galawan dito ng SMC groups, maski yung mga players ni Coach Yeng ay napupunta na rin sa SMC dahil syempre hindi rin naman yan control ni Coach Yeng. So ito ngang Ginebra, pag gusto nilang player ay talagang makukuha nila dahil business is business mga bros dito sa PBA. Kung sino yung team na gustong lumakas ay syempre libre rin naman na magpalakas dito at mag-take risk ka ng malaking pera para lumakas ang iyong kupunan. Kaso nga lang, hindi yun ginagawa ng ibang kupunan. MVP Group at SMC Group nga lang ang kayang may gawin yan mga kabrod. So itong si Kit Datong, alam natin the future or next season ang Ginebra talaga ang pwedeng mapuntahang destinasyon neto. So kapag pumunta si Kit Datong, ano ang pwedeng maging benepisyo ng Barangay Ginebra San Miguel? Madadagdagan sila ng threat sa labas, madadagdagan ng big man, madadagdagan ng post player ang Barangay Ginebra, madadagdagan yung depensa sa ilalim, madadagdagan yung presensya ng isang 6'8", dahil at yun nga makakatulong rin ito kina Stan and Japet Aguilar na para hindi naman ma-burnout sa pagod ito pong si Stan and Japet mga kabrod. So makikatulong na sila. If ever makatapat si Junmar, may katulong pa rin sila. Dahil hindi rin naman basta-basta yung katawan ni Kit Datong, bato-bato rin naman ito mga kabrod. So ikaw mga brod, sa tingin nyo ba, ito bang si Kit Datong dapat bang hugutin na rin ng Ginebra ngayong season? If ever hindi, dahil tapos ang trade deadline, next season ba mga kabrod? So salamat po sa panonood mga brod. Sa comment mo lang yan. Yun lang, I'm out.